Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy natin ipagdasal sa misang ito ang mga panalangin na pinaabot sa ating himpilan at sa ating programa. Ating hilingin natin ang intersesyon ng ating mahal na ina, si Maria, dahil ngayon din po ay unang Sabado sa buwan ng Mayo. At siyempre, kasama ng mga apostol na sina Felipe at Santiago. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago.
pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ay inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nagsasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, ang daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Felipe, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, amay sa akin matatanaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala.
ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit po parito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat muli po tayong tinipon ngayong umagang ito sa unang Sabado sa buwan ng Mayo at unang Sabado po, no? At pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng dalawang apostol na si San Felipe at Santiago. Sa pagdiriwang ho natin at mga pagbasa, lalo ang Ebanghelyo, na kung saan ay dito tahasang sinabi ng Panginoon kay Philip, no, kay Felipe, na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ay sana'y magbigay sa atin ng inspirasyon. Lalo ngayon sa panahon na pinagdiriwang natin ng Pasko na muling pagkabuhay upang magpatuloy sa ating buhay at magsumikap na gawin at tupdin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Siguro naman lahat tayo, lalo na po kayo sumusubaybay sa atin, na kung minsan nakakakita naman po tayo ng mga barko o bangka na naglalayag po, no? At kung minsan ay yung distance ng saan nanggaling at patutunguhan ay kung minsan ay malayo. May pagkakataon na alam natin ang direksyon at kung saan tayo hahantong at pupunta. Pero kung minsan yung dadaanan ng bangka o barko, kung minsan choppy, yung dagat, kung minsan din naman ay kalmado, no, dahil sa weather, pero may mga pagkakataon din bumabagal dahil siya ay exposed sa danger and possible accidents, no. At kung saan siya nanggaling sa kanyang patutunguhan, dala-dala niya, no, yung mga cargo o di kaya mga taong pasahero na kung saan ay sisiguraduhin safe makapunta doon sa destinasyon. Na-realize ko po ito at sinasabi ko lamang habang pinagnilayan natin ang kapistahang ito at ang Ebanghelyo ngayong araw. Dahil sa tingin ko po ay, sabi nga sa Jubilee Year, tayo ay pilgrims of hope. So ibig sabihin tayo po ay naglalakbay. At yung image ng ship, ng barko o bangka na nagtatravel sa napakalawak na dagat ay para rin sa atin na naglalakbay dito sa mundong ito. Kung ang barko, ship or boat ay prone to so many dangers and vulnerabilities, ganun din po naman ang buhay natin. May mga challenging journeys tayo. May mga pagkakataon we feel that we are alone and fragile and can easily succumb to the lures of material world or drawn into the depth of godliness. Kaya kumisan madali tayong mahulog at matempt sa ibinibigay ng mundo. Pero doon sa mga kapanalig natin at kapatid nating Kristiyano na kung saan nakaangkla ang kanilang buhay na hindi matitinag kay Kristo sa kanilang paglalakbay sa mundong ito,
nakikita nila ang Panginoon, ang kanilang guiding star, ang kanilang gabay para siguraduhing makarating sila sa final point of destination, kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa Ebanghelyo narinig natin kung paano emphatically sinabi ng Panginoon kay Felipe na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So mga kapanalig sa ating spiritual journey toward to eternal life na binigay ng Panginoon, pinagtagumpayan ng Panginoon, ina-assure na ho tayo that He is with us. And kung paano niya in-assure si Philip, ganoon din ina-assure niya tayo that He will help us reach our final port of call, our destination, and that is heaven. Kaya yan ang ating panghawakan, yan ang ating paniwalaan, at yan ang ating panalangin. At huwag tayong mawawalay kay Kristo na ating daan, na ating buhay at katotohanan. Manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging mga saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago
at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minarapat at kinalugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Ito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo. Sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Ganyan, ilalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at baging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa ating Ama, sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga masama. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman at sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos.
Panalig bilang isang bayang tinawag na Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga kakaratay sa banig na karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ng lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, gawang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang may mga matinding problema.
at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan kapanatagan ng loob upang maibatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagpasusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio occidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na nasa ilalim ng kamahang-manghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay, tagaharing kasama ng Ama at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento
sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.